Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, muling nag-trending na naman po, mga kabida, ito hong si Montulfo po, patapos pong naglabas ito kahapon po ng listahan ng di umano'y mga destabilizers daw, yung mga gusto hong pabagsakin ito hong Marcos administration po, mga kabida. Ngunit ang nag-trending talaga sa kanyang inilabas po kahapon, yung kanya hong bayag, Bakit? Dahil sabi po niya, mga kabida, kahit daw pitpitin daw yung kanya hong bayag, hindi daw siya magsasalita kung sino yung kanya hong source dito ho sa kanyang listahan ng mga destabilizers, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po, ito pong article po ng Ang Balita Ngayon, mga kabida. Okay? Kahit pitpitin nyo ang bayag ko, Montulfo, at ang destabilization na hindi na kailangan. Okay? Muling naging trending topic ang kolumnistang si Montulfo matapos maglabas ng umano'y insider list ng mga taong di umano'y tiniktikan ng gobyerno dahil sa destabilization plot laban sa administrasyon. Ang problema, trust me bro, ang kanyang source. Don't ask me where I got the info. I won't tell kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Ayun. Dami hong tumawa po dito sa kanya hong sinabi po, mga kabida, Kaya nga, naging trending yung kanya hong bayag, Kasi po, ang dami hong nagtatanong kung mayroon bang bayag ito hong si Montulfo po, mga kabida. Eto, ilan po sa mga idinawit po niya doon po sa listahan po, mga kabida, okay, na sinasabi po niyang mga destabilizers at tinitiktikan daw ngayon, ng gobyerno, ito hong sina dating Air Force General Romeo Poquis, dating Army General Orlando De Leon, Benjamin Magalong, okay? Although kinukumpirma pa po ito, mga kabida, kung talagang kabilang ba siya dito ho sa mga destabilizers na sinasabi po, ni Montulfo, okay? Johnny Macanas, dating general po ng Philippine Army at ngayon isang vlogger na po, mga kabida. Gerald Bantag, Colonel La Chica, kung hindi po ako nagkamali, parang ito po yung dati hong chief po ng security po, ni Vice President Sara Duterte, po, mga kabida. Okay? Colonel Leonardo, Colonel Metran, Colonel Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Xavier Singson, at ito hong si Senador Rodante Marcoleta. Kaya nga ito nagtataka din ako, bakit po nasali ho dito si Senador Marcoleta ho dito, mga kabida. Orlando Olamit at isang alias Monk, mga kabida, Okay? Now, ang listahan po ni Montulfo po, mga kabida, aside ho doon sa mga destabilizers, may nilagay din sa doon, na mga pangalan po ng mga sinasabi pong financiers daw, Okay? Dito ho sa mga sinasabi po niyang mga destabilizers po, mga kabida, Sino-sino po sila? Of course, kabilang po dito si Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, at Xavier Singson po, mga kabida, po. Dahil dito, nag-react po itong si dating COA at COMELEC Commissioner po, mga kabida, Attorney Rowena Guanzon, Ito yung kanyang sinabi po, hindi na raw kailangan ng destabilization plot para pahinain ang gobyerno. Sapat na anya ang korupsyon ni Romualdez at Zaldico para bumingo sa destabilisasyon. Habang ang iba ay may freedom of information, si Montulfo naman ay may freedom from explanation. Walang inilabas na ebidensya, walang dokumento, walang kahit anong patunay. Ang meron lang isang lalaking galit sa tanong at handang magsakripisyo ng bayag para sa confidentiality. Ayun, mga kabida. So, nung nabasa ko to kahapon, actually, natatawa po ako. Hindi po doon sa mga pangalan,
ng mga sinasabi po niyang destabilizers, kundi doon ho sa kanyang sinabi po mga kabida na kahit po pitpitin yung kanyang bayag, hindi daw siya magsasalita mga kabida kung sino yung kanyang source dito. Ano? Sinasabi dito na tinitiktikan na daw ng gobyerno ito hong mga personalidad na napabilang po dito sa listahan po niya, no? Mga kabida. Isa po sa mga nag-react dito kung saan po kabilang po mga kabida, no? Sa tinatawag pong mga destabilizers, itong kanyang itinurong isa po sa mga financiers po, ano? Ito hong si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, ano? Ito yung sagot po ni Duterte, reaction po niya mga kabida doon po sa listahan po ni Montulfo, ano? Ito, wala ka namang itlog dong, babae nga lang ang pumukpok sa'yo. Okay? Ito ang buwelta ni Davao City Representative Pulong Duterte laban kay Montulfo matapos isama ang kanyang pangalan sa umano'y destabilization list na inilabas ng kolumnista. Hindi pinalagpas ni Pulong ang anyay, imahinasyon at ilusyon ni Tulfo na tinawag niyang kathang isip at walang basihan. This guy must be really proud of his imagination. It's the only thing working harder than his sense of journalism. Dagdag pa ni Pulong, tila nalito na si Tulfo sa pagitan ng totoo at gawa-gawa. Kung ito ay bersyon niya ng insider intelligence, ang tanging kailangan kumpirmahin ay kung alam ba niya ang pagkakaiba ng katotohanan at katahang isip. Sa isang birada, tinatawanan pa ni Pulong ang bantang linya ni Tulfo na hindi raw niya sasabihin ang source kahit pitpitin ang bayag niya. Huwag kang mag-alala, wala namang interesado. Ang tanong lang namin, may mapipisa pa ba? Pitpit sa sarili mong kabubuhan, wala ka namang itlog, dodong. Babae nga lang ang pumukpok sa'yo. Istoryahe. Ayan. Hindi rin pinalagpas ang pagkakataong asarin si Tulfo. Baka gusto mong hawakan yung bayag ng Rottweiler ko sa bahay, dodong. Tinira din ni Pulong ang estilo ng pamamahayag ni Tulfo. Ginagawa na niyang karera ang chismis na binalot sa anyo ng tapang. Pero ngayon, todo imahinasyon na. Nag-imbento ng kwento, nagsasangkot ng tao, at kunwari karakter sa spy movie. Ayon pa sa kanya, hindi na kailangang i-destabilize ang administrasyong Marcos Jr. sapagkat mismo sila-sila na ang sumisira rito. Pinatutsadahan pa na posibleng nagpapasipsip si Tulfo para makakuha ng posisyon. Ayun. So, yun po, mga kabida. No? Tinatawanan lang po ni Congressman Pulong ito pong inilabas po na listahan po, mga kabida, ni Montulfo na sinasabi po niyang mga destabilizers daw, ano? Laban ho dito sa Marcos administration po, mga kabida. Ang problema lang po dito, hindi po naglabas po ng ebidensya po, ano? Mga kabida, ito hong si Montulfo. At sinasabi po niyang kahit daw pitpitin yung kanyang bayag, hindi daw siya magsasalita kung sino yung kanyang source, ano? Patunayan po niya, ano? Na ito hong mga taong inilista po niya, mga kabida, dito ho sa listahan po niya, no? Na sinasabi po niya mga destabilizers di umano, na talagang totoong mga destabilizers po, ano? Kagaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, no? Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit naisali pong pangalan po ni Senador Rodante Marcoleta ho dito, ano? Parang sa tingin ko po imposible pong mangyayari po ito, ano? Mga kabida. Okay? Tapos idinawit po niya ito hong si Vice President Sara Duterte. Ito hong si Chavit Singson, ano? Mga kabida. Okay? Puro lang po ito mga pumuna po, ano? Mga kabida sa administrasyong ito, ano po? Okay? Pag pumupuna ka sa Marcos administration, tatawagin ka ng
destabilizer po, ano, mga kabida? Yun ba yung trend po ngayon? Di ba? Kaya nga, yun. Dapat maglabas po ng ebidensya ito kung si Montulfo. Kung gusto ho niyang paniniwalaan po siya ng taong bayan po, mga kabida, no? Eh baka naman po, mga kabida, hanggang salita lang po ito kung si Montulfo, no? Kaya nga, binansagang master of intrigue ito kung si Montulfo po, mga kabida, no? Kasi po, halos lahat ng mga expose po niya, no? Lalong-lalo na po sa mga Duterte, puro po mali. Wala hong katotohanan po, ano, mga kabida. Okay? Puro intriga lang po. Okay? Kaya nga, itong kanyang inilabas na listahan, isa po ba ito sa mga script at intriga po niya, mga kabida, no? Ang tanong lang po dito, kung meron pa bang naniniwala ho kay Ramon Tulfo po, ano, mga kabida, mismo yung kanyang mga kapatid po, parang dumidistansya na po sa kanya, no, mga kabida. Ito nga si Ben Tulfo po, binabanatan po itong si Ramon Tulfo po, ano, mga kabida. Kaya nga malabo po yung kanyang inilabas po na listahan po, ano, mga kabida. Unless siguro kung maglabas po siya ng konkretong ebidensya na magpapatunay po, ano, na ito pong mga pangalang ito na nasa kanyang listahan po, mga kabida, talagang mga destabilizers talaga, no? Gusto hong pabagsakin po ito hong Marcos administration. Okay, pero kung wala, tumahimik na lang ito hong si Montulfo po, ano, mga kabida. Baka gusto naman po niyang maging relevant po, ano? Diba? Yung kanya hong palagi hong paglabas po, mga kabida, sa pamamagitan po ng kanya hong expose, parang pilit ho na maging relevant ito hong si Montulfo po, ano, mga kabida. Okay? So, yun lang po, ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Dito ho sa panibagong expose na naman ni Ramon Tulfo po, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.